Breaking news, paktay na, finish na, Korte kumilos na, Junior nagpanik dito, VP Sara gumanti na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Politikang Pinas TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nice ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Si pagpatuloy natin. Ayan po yung The General's Viewpoint, mga katunay. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Trixie Angeles kung saan napaka liwanag ang kanyang paliwanag. Simpleng paliwanag tungkol sa mga options ni VP Sara doon sa impeachment case niya na nasa Committee on Justice. May option pa pala siya na magsampa ulit ng petition for certiorari sa Supreme Court para ma-declare na naman na unconstitutional itong ginagawa nilang impeachment case laban sa kanya. Ang galing. Salamat po, Attorney Trixie, sa post na ito. Kumbaga, kumbaga marami pa palang paraan. 'Di ba? Marami pang paraan kumbaga para matalo ang mga walang iya. March 16. Ano ba ngayon? 16 na ba? Yeah. 16 na ba o 15 na siya? March 16 is the deadline for BP's answer to the complaints for impeachment. The Committee on Justice sent notice to our legal team to submit this along with attachments as necessary. 3 things are possible. So yung mga abogado ni BP Sara, 16, nag-entry of appearance na ad cautelam. Ano yung ad cautelam? With reservation. May mga, ibig sabihin may plano silang iba dahil ad cautelam eh. 3 things are possible. Number 1, BP through her legal team submits the answer with her evidence, after which the committee can allow the complainants to file their reply to the answer attaching their own evidence. After this, the committee will determine the recommendation to the plenary. It can either find that there is sufficient evidence to proceed to impeachment in the Senate or that the evidence is insufficient. The Senate can agree, the plenary can agree with the recommendation or not, but to proceed to the Senate, there must be a vote of at least 1/3. Ito yung normal lang, First scenario. Submit, ebidensya. Kasi may allegation eh. May complaint. Ganito, BP, ganito. Hindi. Ito yung ebidensya na hindi totoo yung mga sinasabi nyo. So, submit siya ngayon ng mga ebidensya niya. After that, itong mga complainants, 2 impeachment case ang pinag-usapan, yung 3rd and 4th. Yung mga complainants, mag-reply, mag-submit ng karagdagang ebidensya nila. Then after that, yung Committee on Justice magbotohan na kung iakyat na yung impeachment case sa plenaryo. Pwede sa Committee on Justice pa lang, pag nakita ako lang kayo ng ebidensya, wala, mahina. Hindi na nila itutuloy paakyat sa plenaryo ang impeachment case. But to me, kung ganito ang mangyari, I'm sure aakyat sa plenaryo. At pag nakaakyat sa plenaryo, sa tingin ko I might be wrong, makakakuha sila ng 1/3 sa mga kongresistang pipirma at magpro-proceed sa Senado ang impeachment. So magkakaroon ng trial. Sa scenario number 1. Kailang may scenario number 2, number 3 pa. Scenario number 2. BP can refuse to submit an answer, opting instead to take her chances in the Senate. She can thereafter refuse to participate in any more of the proceedings in the House and preserve her team's push
for the trial. In such a case, the BP is deemed to have controverted or denied the allegations in the complaints. The committee will then make a determination based on the available evidence to recommend that there is sufficient grounds for impeachment with the Senate or otherwise. So another kundi nito. Ang galing oh. Wala lang, hindi mag-submit si BP ng kanyang ebidensya. Pag hindi siya nag-submit, ibig sabihin no na kasinungalingan yan. Sige, bahala kayo. Eh sa totoo lang naman talagang kasinungalingan lang naman talaga lahat ng impeachment kay VP Sara. Diba? Kumbaga dito lagi natin kino-content talaga, no? Para nakakasawang ipaunawa. Pero yung mga tao, alam naman natin na uunawaan na ng mga tao kung ano talaga yung tunay. Diba? Kasi nauunawaan naman nila na talagang walang kakwenta-kwenta yung impeachment ni Sara Duterte. Talagang ito kaya tayo nagaganito, ipinapaunawa na lang natin to doon sa mga doon sa mga taong na gustong mag-impeach kay Sara Duterte, yung mga makukulit, di ba? Kasi kung tutuusin, no, may mga congressman na bumukas na yung isip, hindi na ganun kadami yung gustong mag-impeach kay VP Sara, hindi katulad nung nakaraan. Nung nakaraan talaga, halos kala mo kulang na lang magpapesta sila, nagpapalakpakan pa eh. Tapos yung nakangiwi yung mukhang na-stroke. Diba? Parang proud pa siya na maraming bumoto sa impeachment ni Sara Duterte. Ayun, pagdating kay Chis Escudero, ayun. Yung pagkangiwi niya, lalong nangiwi. Ay, hindi pinansin ni Chis Escudero dahil alam naman niya. Si Chis Escudero, alam naman natin yan, matalinong tao yan, matalinong abogado yan. Hindi naman makakarating sa ganyan yan, sa ganyang posisyon yan. Kung yan ay tatanga-tanga at mahina umunawa. Diba? Di binasura niya. Kasi alam naman niya talaga kung ano yung hidden agenda ng mga taong gustong mag-impeach kay Sara Duterte. Si Escudero kaya tinanggal yan. Kasi yan, may isip yan, matalino yan. Diba? Noong una pa nga, diba, medyo kinakabahan pa tayo kay Chis kasi baka mamaya kalaban o ganto, ganyan. Kasi alam naman natin kung sino yung naglagay sa kanya, nagloklok dyan, pero hindi pala. Ang pinakita ni Chis Escudero ay naaayon sa batas. At nalaman niya talaga, syempre pinag-aralan niya yan. Nalaman niya talaga kung ano ang motibo niyang impeachment na yan kay Sara Duterte. Hindi yan yung impeachment na talagang si Sara Duterte ay tinuturo na merong kasalanan sa taong bayan. Sa dami naman ng may kasalanan sa taong bayan, bakit si VP Sara yung minamahal? Sa lahat naman na may mga kasalanan. Si VP Sara yung sinusuportahan. Tignan nyo, habang ibinabaon nyo, lalong inililitaw siya ng mga tao. Diba? Imbis na binabaon nyo siya, mawawala na siya sa sirkulasyon, lalo pa siyang umiikot sa sirkulasyon. Lalo nyo lang siyang ipinapakita sa mga tao, lalo nyo lang binubuhay ang pangalang Sara Duterte sa mga tao, lalo nyo lang binibigyang pansin para sa mga tao sa Sara Duterte. Kayo ang nagtutulak sa kanya para siya ay lalong suportahan ng mga tao. Kaya nagsasayang lang kayo ng oras sa pag-i-impeach, kaka-impeach kay Sara Duterte. Wala naman talagang nangyayari. So kapag walang nangyari ngayon yan, paano na yung sa susunod? Magsasampa na naman kayo. 2027 na yun. Sa tingin nyo ba, ganyan pa rin kayo kadami? Di ba pabawas kayo ng pabawas? Gaya ng sinabi ko kanina, nung una marami kayo. Ngayon medyo hindi na ganun kadami. Lalo pa sa 2027, baka mamaya 5 na lang kayo. Di ba? Syempre, iba dyan magiging practical na. Di ba? Yung iba dyan, syempre, takot na, ayoko masira yung political career ko, ayoko madamay sa inyo. Kailangan ingatan ko to. So anong dapat niyang gawin para maingatan niya yung political career niya? Ay, tatahimik na lang ako. Bahala kayo dyan. Wala din naman nangyayari sa ginagawa natin kay Sara. Tama na yan. Handa akong umarap sa Senado. Gano'n lang. Simple lang. So, ano sa tingin nyo? It's either one or two. Kailang dito ako sa pangatlo. Sana ang gagawin ng mga abogado ni VP Sara itong pangatlo. Ang galing ni Attorney Trixie. Abogada kasi nakikita niya yung mga posibleng mangyari. At ako, ang sana gagawin ng kanyang legal team itong pangatlo.
The BP can file a petition for certiorari, prohibition and mandamus with prayer for temporary restraining order with the Supreme Court alleging grave abuse of discretion on the part of the House Committee on Justice for proceeding with impeachment citing the following grounds. Yan. Yeah. Sana ganito. Magsasampa na naman si BP ng petition for certiorari, ano pa yun? So marami pa palang paraan para makabawi sa kanila si BP Sara. Kumbaga parang hindi umano yung impeachment sa kanya. 'Di ba? Marami pa siyang laban. Marami pa siyang option. Kumbaga maganda 'yan, 'di ba? Mas maganda 'yan is inilalaban talaga ni BP Sara kasi talagang sa totoo lang kung si BP Sara mawawala at hindi makakatakbong presidente hindi natin alam kung sino yung susunod nating iboboto. 'Di ba? Pwera na lang kung ang mga Duterte ay merong i-endorso na presidente sa 2028. Ayun. Pero kung wala silang i-endorso, nako, tagilid tayo, wag na lang tayo ako hindi na ako boboto. Hindi ko naman kayo hinihimo, karapatan yung bumoto, bahala kayo. Pero ako, nako, wag na lang. 'Di ba? Kasi sino ba naman ang pwede natin pagkatiwalaan? Oh. Sa tingin niyo ba yung mga susunod na kakandidato hindi nila hawak sa leeg? Kaya ako talagang gusto ko talaga si Sara Duterte tumakbo. 'Di ba? Kasi yung impeachment na yan, kung ano-ano pa yung ginagawa nila kay Sara Duterte, pinupolitika lang nila. Bakit hindi nyo nilang talunin sa eleksyon? 'Di ba? Gaya na sinabi ni Senator Cayetano. Prohibition and mandamus. Kagaya ng ginawa last year, di ba, nanalo sila? Ito, baka ganito. So to me, this is the best move. Ano yung basihan para magsampa ulit ng petition si BP Sara sa Supreme Court? Number 1, upon the dismissal of the first filed complaint, this began a new period banning further complaints for impeachment and tolling the 1-year time period. Wow! Ang galing, May 4 na complaint laban kay BP Sara. Una, yung Makabayan Black. Pangalawa, Ako nasasagwan ako sa pangalan yan. Kung tutuusin, dapat hindi na sinasama yung Makabayan. Black na lang dapat. Kasi mahilig silang man-black. Hindi black. Yung Makabayan kasi hindi ko sa kanila nakikita yung pagiging Makabayan. Ang pagiging Makabayan, kung sino ang taong minamahal ng mga kababayan natin, yun ang sinusuportahan nyo. Kasi hanggat minamahal ng mga kababayan natin, yung taong sinusuportahan nila, ibig sabihin walang ginagawang kalokohan yun. Dahil kung may makakakita ng kalokohan ng isang politiko, ang mga taong bayan ang nakakaramdam niyan. Ang mga taong bayan ang nakakakita niyan. itong mga dilawan. Pangatlo, dilawan. Pangapat, ito na yung mga majority group. Mantakin mo, no? Yang mga yan. Ay, alam natin, yan ang mga kalaban ng mga Marcos dati. Pero mantakin mo, parang ang nag-declare ng martial law nun dati ay mga Duterte. Parang ang mga umapi sa kanila noon ay mga Duterte. Di ba? Oh, sa mga Duterte sila galit na galit. Pero ngayon, ang Marcos love na nila. Oh, di ba? Kain suka lang, mga kapatid. Parang yung mga Duterte ang sumalo ng kasalanan sa inyo nung di ba? Wala namang ginagawang masama sa inyo. Sko? Kaya ako napapagalataan ko tong mga to talaga Mga dilaw-dilaw na. Ortega at Abante ang nag-endorse. So yung una, dinismiss. Bakit? Labag. 1 year, masyadong maaga ang pag-file. Dapat sana February 6 i-final. Isinubmit February 2. Kaya, dismiss. Oh, dahil dinismiss ito, na i-file, dinismiss, ibig sabihin, hindi ka na magsasampa ng panibagong impeachment complaint. Magkakaroon na naman ng 1 year bar rule. Ibig sabihin, itong pangatlo, pangapat, wala na. So, pwede yan. Ang galing. And then, may mga pa dito. B, the Committee on Justice abusing its discretion in attempting to choose her lawyers for her. She can ask the Supreme Court to render proceedings in the House of ang sinasabi dito, kung payagan ng Committee on Justice yung sulat ni Congressman Jukno na mag-issue ng subpoena
para mag-produce siya ng mga bank documents or ano, abuse of discretion yun, abuse of power. Pwedeng grounds yun para i-declare na ang galing. So, abangan natin ano ang wise Kaya move abangan natin. ng legal team ni VP Sara. Sana magsasampa ulit ng kaso sa Supreme Court. Ayun, at ating natungayan ng video na nagmula kay Politika ang Pinas TV at syempre natungayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kaya mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.